نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pakiramdam ng pag-iisa sa relihiyon. Opo mga kapatid sa Islam, kapag tayo ay nanindigan sa katotohanan, sa katwiran, meron po tayong hinahangad. Yun po ang kaligtasan. Kaya kahit ikaw tumatahak sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala patungo sa kaligtasan na ikaw nag-iisa, ay ipagpatuloy mo lang yan kapatid. Dahil lahat tayo ay nangangailangan maligtas. Kailangan sumunod. Kailangan sumuko. Kung ang karamihan sa atin hindi na sumusuko, hindi na sumusunod, ay wala na tayo dyan. Basta tayo, tungkulin natin, iligtas muna ang iyong sarili at pagkatapos ang iyong pamilya. Kaya ang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binibigay talaga yan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa lahat. Katulad sa hadith ni Prophet Muhammad an Sa'ad bin Abi Waqqas, qal qultu ya Rasulullah ayun nasi ashaddu bala'an, qal al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal, yubtala al-abdu ala hasabi dinihi, wa in kana fi dinihi sulba ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqa yubtiliya ala hasabi dinihi, fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alayhi min khati'ah. Sa hadith ni nainulat ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, o mensahero ng Allah, sinong mga tao ang mayraong pinakamatitinding pagsubok? Sinabi niya, ang mga propeta. At pagkatapos ay mga kasing tulad nila, at saka mga kasing tulad nila. Ang isang alipin ay susubukan ayon sa kanyang relihiyon. Kaya kung naging matatag siya sa kanyang relihiyon, titindi rin ang pagsubok sa kanya. At kung medyo mahina siya sa kanyang relihiyon, susubukan siya ayon sa kanyang relihiyon. Kaya ang pagsubok ay hindi titigil na sasapitin ng isang alipin hanggang na siya iiwanan nito na lumalakad sa kalupaan habang wala siyang anumang kasalanan. Isinalaysay ni Ibn Majah at iginawang Hasan ni Albani. Kaya dyan sa hadith na yan mga kapatid, nakakuha po tayo ng idea. Ang idea na ito, titindi ang mga pagsubok ng isang matatag na sa relihiyon. Anong dahilan dyan? Para po mawala sa kasalanan. Para magiging lalong matatag siya sa kanyang paninindigan. Parang pako na pinukpok mo ng pinukpok na lalong bumababaon sa kahoy. Ganun na ganun ang isang manampalataya mga kapatid. Kaya kung ikaw nanatili sa reliyon, kahit ikaw nag-iisa, huwag kang mag-alala. Kasi nga, parang binabaon ka sa kahoy, parang pako ka, pinupukpuk-pukpuk ka dyan hanggang pagdating ng araw na parang wala ka ng kasalanan. Kasi matindi na magsubok sa iyo, parang pinatawad yan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga pagsubok na sinasapit mo. Kaya huwag kang magnegatibong pag-iisip. Kasi ang landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniiba-iba yan para sa mga nilalang. Kaya dahil sa ikaw, lalo kang kumakapit sa reliyon mo, ang problema mga kapatid, naiiba ang paningin ng iyong pamilya sa iyo, ang iyong kaibigan, lalo na ang pamamayanan dahil sa iyong paninindigan na yan.
Kaya kapag nag-iba ang mga paningin nila mga kapatid, lalo na mga bagong Muslim, nag-iiba talaga paningin nila. Dati manginginom ka, ngayon nag-iba ka na, tubig na lang iniinom mo. Dati mga kwento mo, puro kahalayan, kabastusan, ngayon Quran na, hadith na, nag-iiba ang ano sa'yo. Nag-iiba rin ang trato at lalong lumalayo sila. Tayo mga kapatid, kung ikaw, isa sa mga taong ganito ang mapagsubok sa buhay, kahit ikaw mag-isa, manindigan ka pa rin mga kapatid. Kasi nga, naghahanap tayo ng mga katulad rin natin na meron sila mga pagsubok kung saan nanindigan sila sa katotohanan. Kaya mga kapatid, payo ko sa akin sarili at sa inyo, hanapin nyo rin ang inyong mga katulad. Katulad sa paniniwala, katulad sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kapag makita mo yan, parang pinaghawakan tapos meron kang kasama. Parang walis. Ang walis, kung isang walis ting-ting lang dyan, hindi niyang kaya alisin, magtanggal ng mga dumi. Pagkos kailangan magsama-sama para magiging walis siya at makatanggal ng basura. Ang mga dahon o ano pa dyan, mga winawalis. Kaya mayroong isang hadith nga dito mga kapatid, sabi dito sa hadith, An-Nu'man bin Bashir, kala Rasulullah SAW, at-tahaddut bi ni'matillahi syukrun, wa tarkuha kufrun, wa man la yashkuril qalil, la yashkurul kathir. Wa zada Abu Qasim bi riwayatihi, wa man lam yashkurin nasa, la yashkurillah, al-jama'atu baraka, wal furqatu azab. Sinabi sa inulat ni Nu'man bin Bashir na nagsabing Propeta Salam, ang pagkukwento tungkol sa mga pagpapala ng Allah ay isang pasasalamat at ang pag-iwan nito ay isang pagtakwil at ang sinumang hindi nagpapasalamat sa kakaunti ay hindi nagpapasalamat sa marami. Ay dinagdag ni Abu Qasim sa kanyang salaysay, at ang sino mang hindi nagpapasalamat sa mga tao ay hindi nagpapasalamat sa Allah. At ang pangkat ay pagpapala at ang pagkakabahagi-bahagi ay isang parusa. Isinalaysay ni Bayhaqi at ginawang Hasan ni Albani. Kaya sa hadith ito mga kapatid, kailangan talaga na may kasama ka. Grupo sa pagsamba. Kasi nga kapag nagkabahagi-bahagi tayo, yun, parusa yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ina-encourage talaga tayo na meron kang kasama. Pero ang kasama na yan ay dapat mga matutuwid, mga taong nagpapakabanal. Dapat meron ka talagang kausap. Hindi tayo ina-encourage na mag-isa. Lalo na marupok ka pa sa pananampalataya, lalo na mahina ang loob mo. Hindi ka ina-encourage na mag-isa. Meron ngang hadith dito si Prophet Sallallahu na nagkukwento sila sabi dito sa hadith na inulat ni Aisha na gusto niyang bibilihin si Barira. Si Barira, isang alipin na babae ito. Gusto niyang bilhin para kanyang palayain. Pero ang problema, ang may-ari sa ayon sa hadith, may kondisyon sila. Gusto nila, mapasakan nila ang wala. Ang wala, ibig sabihin ng may pagmamay-ari. Kasi nga dati mga alipin, wala silang mga kamag-anak. Gusto nila kahit malaya na sila, sa kanila pa rin ang pagmamay-ari. Kasi kapag namatay, meron silang pamana. Kasi walang pamilya eh. Gusto nila sa kanila rin meron silang pamana. Kaya yun ang kondisyon sa pagbili kay Barira kay Aisha. Kaya ang ginawa ni Aisha, tingnan nyo mga kapatid saka nabanggit ito ni Aisha sa Propeta Salam. Tingnan nyo, sa Islam pala, dapat meron kang kakwentuhan. Hindi pwede mag-isa ka lang, magkukwentuhan dito sa hadith na ito. Nabanggit niya kay Propeta Salam. Kaya sinabi na Propeta Salam, bilhin mo siya sapagkat ang pagmamay-ari ay para sa sino mang nagpalaya. Sinabi ni Aisha na dumating na karne sa Propeta Salam. Aking sinabi, ito ay ikinangkawang gawa para kay Barira. Kaya sinabi niya, ito ay para sa kanya ay kawang gawa at para sa atin naman ay regalo. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, nakakuha tayo ng aral dito
na dapat meron kang kakausap. Hindi kayo encourage na mag-isa sa Islam. May kausap ka, nagtatanong ka lalo sa mga bago pa lang sa pag-aaral. Dapat huwag kang magsulo like sa pag-aaral. Nagbabasa ka lang, nakikinig ka lang. Dapat magtanong ka. O kaya may kinikwentuhan ka. Kaya tignan niyo sa ginawa ni Aisha, kininto niya kay Prophet Muhammad. Kaya ang hadith na ito, nakakuha tayo ng aral na sino nagpalaya, siya kanya ang pagmamayari, ang wala at tinatawag dito. At meron pa nga dito sa dagdag dito sa hadith, kung nakakuha tayo ng aral dito na si Barira nagbigay ng karni. Ang karni na yon galing sadaka. Sadaka. Tapos, syempre, sadaka na yon haram yun sa Prophet Salam. Pero sa time na binigay na kay Barira, binigay kay Prophet Salam, naging regalo na. Kaya yun mga kapatid, huwag kayong may kumakalat sa video na may kumakalat ng post na bawal kapag ang may-ari ng palengke umutang ng riba, tapos bawal, haram na doon magbinili. Huwag kayong ganun magpatuloy. Propeta Muhammad Salam nga dito Kay Barira, kawang gawa, tapos pagbigay ni kay Barira, regalo na. Yun ang doon. Paala na siya ang may-ari ng palengke o store, nangutang ng riba. Bahala siya, basta tayo namili, halal yan kasi transaction natin between sa kanya, hindi para sa doon sa riba. Kaya sa na yung mga kapatid, yun isa sa mga leksyon dapat nating makukuha dito. Dapat huwag kayong mag-isa, lalo na sa pag-aaral. Kailangan meron kayong kinatanungan, may pinapagkukwento. Meron bang kwento nga dito sa hadith sa Muslim, may taong nakapatay ng 100. Alam natin kwento na ito. Nakapatay ng 100. Kaya nagtanong siya sa isang maalam. At ang maalam na yung tinuro sa isang lugar. Mga taga doon ay matutuwid. Sumasambala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa leksyon na sa hadith na ito mga kapatid, hindi siya tinuruan mag-isa. Kailangan lumakbay ka. Puntahan mo doon mga matutuwid, magsamba ka kasama nila. Kaya ang mga kapatid, sa isa sa mga ang dahilan kasi ng pag-iisa ng tao sa reliyon, lalo na masama ang tingin sa mga matutuwid. Nag-iiba kasi ang kanilang magkaiba kasi kanilang paniniwala. Dati sila mga ganito, tapos ikaw nagbago ka. Kaya medyo isa sa mga dahilan yan na kailangan mag-iisa ka lang. Tapos sa problema, kulangan ka rin sa suporta, huhusgahan ka, lalo na sa mga estudyante, hinuhusgahan, binubuli, o ano pa dyan. Kaya mga crisis yan sa pananampalataya. Kaya kapit lang sa relihiyon mga kapatid, sa katotohanan at sa katwiran, nagtataka sila sa mga matutuwid. Kasi nagtataka sila. At ang hadith ni Prophet Muhammad Salam, mayroon na kasing hula to. Sabi sa hadith, an Abi Hurairah, kala Rasulullah Salam, bada al-Islamu gariba, wa sayaudu kama bada gariban, watuba lil guraba. Sabi sa hadith nga, inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, nagsimula ang Islam bilang isang estranghero at babalik rin ito kagaya sa kung paano ito naging estranghero. Kaya mapalad ang mga estranghero isinalaysay ni Muslim. Kaya sa hadith na ito mga kapatid sa Islam, ganun na ganun ang relihiyon natin, lalo na sa huling panahon. Magiging strange na, katakang-takang bagay na. At ang mga nagtataka ang mga walang pananampalataya. Magtataka sila, bakit ikaw ibang mga sinasabi? Ang bata-bata mo pa, hindi ka naman matanda, bakit ganito mga pinagsasabi mo? Kaya dahil doon mga kapatid yun, isa sa mga encouragement yun. Kaya hindi mainam para sa mga kulang pa sa kaalaman o kaya mga hindi pa matatag sa reliyon na mag-isa. Hindi yan advisable. Kahit ang Prophet Salam nga, nag-uutos nga magsama-sama ang mga Muslim. Meron nga dito kahit sa mag-travel, sa hadith dito, walang 3 katao sa isang nayon o
o sa disyerto na kung saan hindi tinayo roon sa kanilang pagdarasal, maliban na talagang dinaig sila ng dyablo. O kaya't manatili sa pangkat sapagkat ang lobo ay kumakain lamang sa lumalayo. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang hasan ni Albani. Kaya sa hadith na ito mga kapatid, kinakain lang ng lobo ang mga lumalayo sa pangkat sa jamaa. Kaya hindi advisable nga sa mga marurupok pa sa paniniwala na sila mag-solo-flight, na sila mag-isa lang sila. Kailangan meron silang katuwang sa pananampalataya. Alam naman natin, ang minsan sa pag-iisa, kailangan magmuni-muni tayo, lalo na sa sariling kapayapaan. Minsan, sa sobrang lungkot din natin mga kapatid, ay nag-iisa rin tayo. Ayaw natin madisturbong iba, ayaw natin makarinig ng ating dinadaing, ano pa dyan. Kaya, yan ang mga dahilan minsan nag-iisa po tayo. Kaya ang Islam nag-i-encourage talaga lagi na sa pakikipaghabilo sa kapwa. Pakikipaghabilo. Ay, huwag mong dalhin ang iyong problema o kaya huwag mong pasanin ang problema na ikaw mag-isa lamang sa iyong balikat. Kaya merong hadith nga dito ng Prophet Salam na inulat ni Abu Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, merong isang tao sa mga nauna pa mula sa inyo na nilitis, at saka wala siyang nakikitaang mabuting gawa. Subhanallah, sa Yaumil Kiyamat, wala talaga siyang nakitaang mabuting gawa. Bukod, tingnan niyo, bukod na nakikipaghabilo siya dati sa mga tao at naging maluwag. At saka naguutos sa kanyang mga lingkod na ipapalampas hinggil sa mga nangangailangan. Sinabi ng Allah, ang makapangyarihan, kami ang higit na karapat-dapat sa ganun kaysa kanya. Kaya't palampasin ninyo hinggil rin sa kanya, isinalaysay ni Muslim. Subhanallah. Tingnan yung tao na ito, walang gawa. Pero ito lang ginawa niya, nakikipaghabilo lang siya sa mga kapwa niya, naging maluwag siya. Businessman kasi ito eh. Hindi siya maramot kapag may utang, pinapalampas niya kung walang-wala na talaga. O kung wala, kaya pa bumayad sa pinapalampas lang muna niya. Subhanallah. Ganun na ganun mga kapatid. Hindi bibigyan ka ng penalty o kaya bibigyan ka ng riba. Malak ka basta bayaran mo lang dubli-dubli o dubila. Kaya itong tao na ito nakapasok sa paraiso kasi nga dahil sa kanyang pakipaghabilo sa kanyang kapwa at pinapaluwag niya at nagpapalampas siya. Kaya kung ikaw naman mga kapatid, malakas na sa pananampalataya at ikaw natatakot ka na sa sarili mo na baka maapektuhan pa ang iyong spiritual na damdamin, kung ang pagdidistansya mo sa kapwa mo ay makakaligtas, gawin mo rin. Para lang to sa mga malalakas ang pananampalataya. Pero kung ikaw marupok pa, huwag kang mag-isa. Kasi nga maliligaw ka ng landas. Kaya sa mga malalakas ng pananampalataya, Allahu Akbar, pakinggan mo sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah, wa in tuti akthara man fil ardi yudhillunaka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung susundin mo ang karamihan na nasa kalupaan, ay ililigaw ka nila hinggil sa landas ni Allah. Wala silang sinusunod bukod sa akala at hindi rin sila kundi humahaka-haka. Kaya dyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun, kung hindi sila sumunod sa iyo, kung hindi sila sumusunod sa Quran, sa hadith, at saka sila marami, huwag kang sumama. Pagkus kung ipapahamak, mas mainam pa mag-isa ka. Kaya sa mga nangyari ito sa mga nauna, tulad sa Suratul Kahf, ang mga tao sa yungib, sa kwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi ng Allah, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah
Wahila namin amrina rasyada. Sinabi ng Allah, nang sumilong ang mga kabataan sa yungib, at saka nagsabi, Panginoon namin, ikaloob mo po sa amin mula sa iyong piling ang habag, at ihanda mo para sa amin ang patnubay sa aming kalagayan. Kaya dinuan nila kasi ito mga kapatid, kasi ang kanilang nayon, merong pinuno sila doon na tinatawag sila sa pagsamba sa mga rebulto. Kaya ginawa nila, tumakas sila, iniwan nila tong nayon na yun, at pati ang leader na yun, pumunta sila sa yungib. At nagdua sila hanggang hindi nila namalayan, siglo-siglo na namatay ng kanilang mga katawan. At saka binuhay sila ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sa kwento na yan mga kapatid, tingnan nyo. Kung ikakaligtas naman ng iyong kaluluwa ang pag-iisa, gawin mo. Kung kaya mo na. Kaya ini-encourage ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayahin natin ang mga nauna. Kapag tinatawag ka na sa shirk, huwag mong sundin. Iwanan mo, iwasan mo. Kasi sa panahon natin, ang lipunan natin mga kapatid, kung saan laganap na ang katiwalian, malayo na sa patnubay ni Allah. Kung kaya mo naman, inshallah, umiwas ka para matugunan mo ang spiritual at physical na pangangailangan. Iwanan mo muna. Wasan mo muna. Kung malakas ka na, kaya mo humarap, wala problema. Go. Kaya, mayroon ding sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Sabi ng Allah, kunin mong paumanhin at umutos ng kabutihan at iwasan ang mangmang. Yun lang pala mga kapatid. Ang ano doon, para hindi tayo mahawaan ng kamangmangan. Hindi tayo mahawaan, umiwas ka, mag-isa ka. Ang pakipaghabilo para lang sa mga ikakaligtas ng iyong kaluluwa. Doon ka sumama sa mga taong mga nagpapakabait. Lalo na ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minsan, kung kailangan din natin mag-isa, lalo na magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, o kaya magbasa ng Quran. Hindi lagi na lang. Sa Islam, balansi talaga eh. Hindi ka sobra-sobrang pakipaghabilo o kaya sobrang pag-iisa. Hindi maganda yan. Dapat balansi talaga. Kung nakikita ka, paghabilo mo, parang nakukulangan na pag-iisa mo para kay Allah, ibalik mo naman, igawin mo namang 50-50. Allahu Akbar. Kaya katulad dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, innamat tawbatu 'ala Allahi lil ladina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabalik loob ay tanging kay Allah na para sa mga yaong gumagawa ng masasama dahil sa kamangmangan. Gumagawa sa kasamaan dahil sa kamangmangan. At pagkatapos ay bumabalik loob sa lalong madaling panahon. Kaya ganon ang tatanggapin ng Allah hinggil sa kanilang pagbabalik loob at si Allah ay naging maalam na marunong. Subhanallah. Tingnan nyo, ganon na ganon ang ating Diyos mga kapatid. Naging maalam na siya at marunong. Kaya niya nang unawain ng mga tao. Kung ikaw nagkakamali, magbalik loob ka. Dapat gawin mo, nag-iisa ka para malayo o kaya mas epekto ang iyong pagbabalik loob. Hindi magpapakitang tao ka, ilalabas mo, mag-public apology ka, subhanallah. Hindi yun mabisa. Ang mabisa, ikaw lang mag-isa. Humingi ka ng tawad kay Allah. Minsan kasi sa mga kasalanan, hindi mo naman sinasadya, kamangmangan eh. Kaya magbalik loob mag-isa para hindi ka papasok sa riya, sa pakitang tao, o kaya gusto mong magpasikat, subhanallah. Ang iba kasi ginagawa nilang pasikatan eh. Sinasadya na nilang pagkakamali, tapos ipopost nila sa Facebook o sa YouTube, tapos bandang huli mag-apologize sila, sisikat na naman, subhanallah. Hindi ganun sa pananampalataya natin mga kapatid. Gusto mo lang sumikat, gagawin mo ng ganun, ibibenta mo kaluluwa mo, audubillah. Kaya yun isa sa mga hikmah natin mga kapatid sa Islam na kailangan minsan na mag-isa.
para katanggap-tanggap ang ating mga mabubuting gawa. Kaya kung kaya mong tiisin mga kapatid, kung kaya tiisin mo. O example lang sa mga sa nakikipaghabilo ka sa mga kapwa mo. Kung kaya magtiis sa kanilang malaking reward din yan kay Allah. Kung hindi mo kaya, iwasan mo. Katulad sa hadith dito sa inulat ni Ibn Omar radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad salam, ang pananampalataya, ang yaong nakikipaghabilo sa mga tao at nagtitiis sa kanilang pasakit ay mas matindi ang gantimpala kaysa yaong hindi nakikipaghabilo sa tao at hindi nagtitiis sa kanilang pasakit. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya tingnan nyo, sa hadith na ito mga kapatid, i-encourage tayo sa pagkikipaghabilo sa kapwa. Pagtitiis sa kanilang mga pasakit. Pero kung hindi mo kaya, iwanan mo rin. Kaya ganun na ganun ang balansi ng ating reliyon. Na kailangan meron kang isakripisyo. Kasi may sabi ko sa inyo, mayroong masamang epekto ang pag-iisa kung wala sa religion. O kaya sumubra ka. Alam naman natin lahat ng sobra, hindi mainam yan. Pangungulila. Tingnan nyo, pangungulila, ikaw lang nag-iisa. Grabe kaya mga lungkot. Lalo na nananabik ka sa iyong mga minamahal. Lalo na kung malalayo. Lalo na tayo mga OFW, nananabik ka sa iyong anak o sa mga pamilya mo. Tapos, minsan mabibigat ang loob mo. Kahit ikaw ay nagsisisi na. Sa mga maling desisyon mo. Kaya dahil yan sa pag-iisa mo. Kaya sa Islam, alhamdulillah, maging positibo talaga tayo kasi nga mayroong mga masasamang epekto yan ng pag-iisa. Tayo gagawin natin pag-iisa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para hindi po tayo maghinagpis. Para hindi magdudulot ng pagkakawala sa sarili, mga kapatid. Kasi nga, mas sobra pa yan na sakit sa physical kaysa spiritual, kaysa emosyon natin. At mawawalan ka ng direksyon sa iyong buhay. Yun ang nakakatakot. Kaya ang buhay ng Muslim, alam naman natin buhay ng Muslim ay parang estranghero lang tayo dito sa lupa. Kaya sinabi ni Omar nga, nakuha niya kay Prophet Salam, kun fi dunya fa innaka qarib aw abir sabil. Sabi niya, maging sa mundo na ikaw ay tilang isang estranghero o kaya tumatawid sa daan. Yan ang ginagawa ng mga Muslim, mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo kanina, bigyan mo rin minsan ang iyong sarili na mag-isa. Pero huwag kang sumubra. Kasi mayroong masamang epekto sa iyong sarili yan. Kaya dahil sa pag-iisa, tignan nyo tulad sa atin, naghahanap buhay po tayo. Lumalayo tayo sa sarili nating bayan, sa ating pamilya para kumita lamang, para matugunan ang kanilang mga pangangailangan, para magkaroon tayo ng mararangal na buhay. Kaya dahil sa kapakanan yun kay Allah, itong kagandahan sa atin, gumagawa tayo ng pag-iisa sa kapakanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi para lang sa pamilya o kaya para sa sarili mo. Mali yun. Tignan nyo, sinabi ng Allah sa Quran, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tumakas na kayo tungo kay Allah. Katotohanan ako sa inyo ay malinaw na tagapagbabala mula sa Kanya. Kaya, pafirru, doon tayo tumakas kay Allah. Kahit mag-isa ka, wala problema, pumunta ka kay Allah. Kaya sa mga utos niya, sa kanyang mga batas, para magkaroon tayo ng peace of mind. Kaya sa pag-atakas natin, kailangan may baon ka, pag-aaral, kaalaman, mga natutunan mo. Kasi ang malakas na pananampalataya, mga kapatid, ay naayon sa batas ng Islam. Kaya meron ngang isang kwento nga dito si Saad. Si Saad bin Abi Waqqas. Pumuntahan siya ni Amir bin Saad. Tapos nandoon siya sa kanyang kamilyo. Nandoon sa kamilyo si Saad bin Abi Waqqas.
at saka dumating sa ang kanyang anak na si Omar bin Saad. Nang nakita siya ni Saad, kanyang sinabi ni Saad, nagpapakup-kup ako kay Allah mula sa kasamaan na sa nangangabayong ito. Ibig sabihin ng kanyang anak. Kaya't bumaba kanyang anak at saka nagsabi, bakit nanatili ka sa iyong kamilyo at mga tupa? At iniwanan mo ang mga tao na nag-aaway-away tungkol sa kaharian sa bawat isa. Sa time na yung pitna pala yun, sa time na yun. Nagkaroon ng pinatay nila si si Uthman. Pinatay na si Uthman, syempre nag-away-away na sila sino maglilider. Kaya ang anak niya yun ang sinabi sa kanyang ama. Kaya ang ginawa ni Saad, hinampas niya si Saad sa dibdib, hinampas siya kanyang anak. Hinampas pala siya ni Saad. At saka nagsabi, tumahimik ka dahil narinig ko ang mensahero ng Allah SAW na nagsasabi, katotohanan, minamahal ng alang-aliping matakutin at mayamang nagtatago. Tingnan nyo, mayamang nagtatago. Kaya, yan, isa sa mga natin mga kapatid. Inshallah, sa kwento na ito, yun ang mga doon kasi kailangan umiwas din tayo sa fitna. Lalo na pag-aagawan ng pamumuno. Nagpapatayan sila dahil sa pamumuno na yan. Subhanallah. Kaya ginawa ni Saad bin Abi Waqqas, ay umiwas na lang siya doon. Doon na lang siya nag-alaga na lang siya ng tupa niya, mga kamilyo niya. Kaya inshallah sana meron kang napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.